Huwag mong isiping mahal kita, Teresa. Ikaw ay isa lamang palabigasan na unti-unti ko nang nauubos. Huwag kang feelingera. Dahil sa mata ko, wala kang halaga kundi isang palamuti sa bahay na ito. Boses iyon ni Mateo. Malamig. Matigas. Parang kutsilyong humiwa sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kusina, nakatayo si Teresa habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masayang nag-aayos ng bulaklak para sa kanilang ika-5 anibersaryo, ay biglang nanginig. Ang bawat talulot ng pulang rosas na hawak niya ay tila nalalanta sa ilalim ng bigat ng mga salitang iyon. Sa labas ng pintuan, naririnig niya ang paghalakak ni Mateo kasama ang isang babae, ang boses ni Clara, ang babaeng ilang buwan na niyang pinaghihinalaan. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pilit niyang pinigil ang pagbagsak ng luha. Huwag kang iiyak, Teresa. Hindi mo sila bibigyan ng kasiyahan, bulong niya sa sarili. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay parang isang mabigat na batong unti-unting lumulubog sa isang pusod ng dagat. Tumingin siya sa salamin sa dingding. Ang babaeng nakita niya ay pamilyar, pero parang estranghero. Maputla, may bakas ng pagod, at ang mga mata ay nawala na ng ningning. Mateo, bulong niya sa hangin, isang pagtawag na hindi kailanman makakarating sa tainga ng lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena, ang kanyang biyenan. Ang mukha nito ay bakas ng pagkamuhi. Ang mga mata ay nakapako sa mga dekorasyong inihanda ni Teresa. Ano bang ginagawa mo yan, Teresa? Nagpapakaawa? Matalim na sabi ng matanda. Lumapit ito at tinapakan ng isang rosas na nahulog sa sahig. Look at you! Para kang yaya na naligaw sa mansyon na ito. Bilisan mo ang pagkilos. Darating ang mga investor ni Mateo. Huwag mo ipakita ang pagmumukha mong mukhang namatayan dahil nakakasira ka ng mood. Opo, Doña Elena. Tapos na po ako. Mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang haplit na boses ng pagod na kaluluwa. And one more thing, huminto si Doña Elena at lumapit ng bahagya. Ang boses ay bumaba ngunit puno ng lason. Don't ever think about the money you brought into this marriage. That money belongs to the Aragon family now. Huwag kang maghanap ng resibo dahil wala kang mapapala. Lumabas ang biyenan ng may taas no. Naiwan si Teresa sa gitna ng malawak at marangyang kusina. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa kanyang pagtitiis. Ang bawat gamit na kanyang binili gamit ang sariling ipon ay unti-unti nang kinamkam ng pamilyang ito. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Nakita niya si Mateo na hawak-hawak ang baywang ni Clara, tumatawa habang naglalakad sa hardin. Ang lalaking sumumpa sa harap ng altar na poprotektahan siya ay siya ring lalaking unti-unting pumapatay sa bawat pangarap niya. Ilang beses pa ba akong dapat mamatay bago ako tuluyang maglaho? Ang tanong na namuo sa kanyang isipan, isang katanungang walang sagot. Isang sugat na kailangang hilumin ng sarili niyang kamay. Ang gabi ng anibersaryo ay unti-unti nang magiging isang masakit na palabas. Sa loob ng marangyang dining hall, ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay tila sumasalamin sa bawat peking ngiti sa paligid. Nakatayo si Teresa sa gilid, suot ang isang damit na matagal na niyang hindi nagamit habang pinapanood ang mga bisita na nagkakasiyahan. Ang bawat baso ng alak na itinataas ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Teresa, nasaan ang wine na kinuha mo sa cellar? Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Biglang bulong ni Doña Elena sa kanyang tainga. Ang tono ay puno ng pagbabanta. Pasensya na po, Doña Elena. Iinitin ko lang po ang server. Sagot ni Teresa, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado.
Ngunit bago pa siya makatalikod, narinig niya ang boses ni Mateo sa kabilang mesa. Malakas at puno ng pagmamayabang. Of course this business deal will be a success. My wife? She is just a simple housewife. She knows nothing about real business. Wika ni Mateo sa harap ng mga kasosyo habang ang kamay niya ay malayang nakahawak sa balikat ni Clara na nakaupo sa tabi niya. Tumhawa si Clara, isang tawa na parang tunog ng basag na salamin sa tainga ni Teresa. Kawawa naman siya, Mateo. Maybe she is better off just cleaning the house. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Teresa. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisingi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding pot na nagsisimulang uminit sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, siya ang nagpundo sa bawat proyekto ni Mateo. Siya ang gumawa ng mga business plan habang si Mateo ay abala sa pagpapakitang gilas. Ngayon, ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay ibinabaliwala at ginagawang katatawanan. Lumapit si Teresa sa mesa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Humarap siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumitig sa lalaking minahal niya ng buong puso. Mateo? Tawag niya. Ang boses ay sapat na malakas para mapatigil ang usapan sa mesa. Kung wala akong alam sa business, bakit ang lahat ng account na hawak mo ngayon ay nakapangalan sa mga desisyong ginawa ko? Natahimik ang buong silid. Si Mateo ay napatingin sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat at galit. Teresa, ano bang pinagsasabi mo? Umuwi ka na sa kwarto. Hindi ako uwi, Mateo. Dahil sa gabing ito, tapos na ang laro. Sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Doña Elena na namumutla na sa galit. Dali-daling hinila ni Mateo ang braso ni Teresa, pilit itong ilayo sa mga bisita. Are you crazy? You are embarrassing me. Embarrassing? Ang pagtataksil mo at ang pagnanakaw ng pamilya mo sa pera ko, iyon ang nakakahiya, Mateo. Bulong ni Teresa, sapat na para marinig lang ng lalaki. Pinalabas ni Mateo si Teresa sa hardin, malayo sa mga mata ng publiko. Ang lamig ng gabi ay hindi sapat para palamigin ang tensyon. Binitiwan siya ni Mateo ng marahas. Halos matumba si Teresa sa damuhan. Don't you ever talk to me like that again, banta ni Mateo. Wala kang laban sa akin. I own everything here. You are nothing without me. Tumingin si Teresa sa malayo, sa mga bituin na tila saksi sa kanyang paghihirap. Alam niyang ito na ang simula ng katapusan. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, bumungad sa kanya ang isang bukas na drawer. Ang kanyang lihim na baul ng mga dokumento ay nakabukas at ang mga mahahalagang papel ay wala na. Ninakaw nila. Lahat. Naupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pagkakayakap sa sarili. Wala na ang pera. Wala na ang mga dokumento. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang maliit na sobre na naiwan sa ilalim ng kama. Isang dokumentong hindi nila napansin. Isang liham mula sa kanyang abogado na nagpapaalala sa kanya na ang lupa ng mansyong ito ay nakapangalan pa rin sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Teresa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Alam niyang kapag nagpakita siya ng kahinaan, mas lalo siyang tatapakan ng mga taong ito. Kinabukasan, habang abala sina Doña Elena at Mateo sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa pagkuha ng mga dokumento, maagang lumabas si Teresa ng bahay. Nagsuot siya ng simpleng damit, nagtalukbong ng scarf, at sumakay sa isang pampublikong sasakyan patungo sa sentro ng lungsod. Ang bawat paghinto ng jeep ay tila bawat tibok ng pusong naghahanda para sa isang giyera. Pagdating sa opisina ni Attorney Santos, ang dating abogado ng kanyang ama, agad siyang sinalubong nito. Teresa,
Buti at dumating ka. Delikadong sitwasyon. Panimula ng matandang abogado habang inilalabas ang mga kopya ng kasunduan. Ang ginawa nila ay ilegal. Kung itutuloy natin ito, mawawala sa kanila ang mansyon at ang lahat ng ari-ariang kinuha nila sayo. Binuksan ni Teresa ang sobrang dala niya. Attorney Santos, hindi ko lang gusto ang mansyon. Gusto kong makita kung paano sila babagsak sa harap ng publiko. Gusto kong malaman ng lahat ang tunay nilang pagkatao. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Teresa ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. "Where the hell are you? I need the access code for the bank account we discussed. Do not test my patience, Teresa." Bahagyang napangiti si Teresa. Ang taong ito, hanggang ngayon, ay iniisip pa rin na siya ay isang sunod-sunuran. Hindi alam ni Mateo na ang bank account na tinutukoy niya ay wala ng laman simula pa noong nakaraang buwan. Inilipat na ni Teresa ang lahat ng pondo sa isang account na hindi nila kailanman maaabot. Attorney Santos, may plano na ako, wika ni Teresa. Hayaan natin silang maniwala na sila ang nanalo. Hayaan natin silang mag-invest sa proyektong kinuha nila sa akin. At kapag nasa rurok na sila ng kanilang kayabangan, doon natin sila bibigyan ng katapusan. Pag-uwi ni Teresa sa bahay, sinalubong siya ni Doña Elena sa sala. Nakataas ang kilay ng matanda, hawak ang isang tasa ng tsaa. Saan ka nanggaling? At bakit ang tagal mong sumagot sa tawag ni Mateo? Huwag mong kalimutan ang lugar mo rito, Teresa. Isa ka lang bisita na pinatuloy namin. Tumitig si Teresa kay Doña Elena. Hindi na siya yumuko. Hindi na siya nagmano. Diretso nakatayo lang siya, ang kanyang aura ay nagbago. Hindi na ang babaeng takot, kundi ang babaeng handang makipaglaban. Doña Elena, sa tingin niyo ba ay pagmamay-ari niyo na ang lahat ng ito? Tanong ni Teresa sa mahinahon, ngunit may diin na boses. Ang lahat ng bagay na kinuha niyo ay hiram lamang. At darating ang araw na kailangan nyo itong isauli ng may interes. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena sa gulat. Hindi inaasahan ng matanda ang ganitong klaseng sagot. Ano ang sinasabi mo? Wala po. Sinasabi ko lang na pagod na ako sa paglilinis. Sagot ni Teresa, sabay talikod at naglakad paakyat sa kwarto. Pagpasok niya sa kwarto, huminga siya ng malalim. Narinig niya ang yabag ni Mateo sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Alam niyang simula na ito ng paghihigante. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mapanganib na laro ng chess. Si Mateo, na akala ay nakuha na ang lahat ng kontrol, ay naging kampante. Sa tuwing uwi siya sa bahay, dala niya ang amoy ng pabango ni Clara at ang abang ng kayabangan. Akala niya, dahil hawak na nila ang mga dokumento ng ari-arian, wala nang magagawa si Teresa. Teresa, ayusin mo ang portfolio na ito. Utos ni Mateo isang gabi, itinapon ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapagkainan. Kailangan ito sa board meeting bukas. Ito ang magiging malaking investment natin sa real estate. Kapag nagtagumpay ito, hindi na natin kailangang mag-alala sa pera habang buhay. Tiningnan ni Teresa ang folder. Ito ang projektong matagal na niyang pinaghandaan. Isang bitag na dahan-dahan niyang binuo. Ang lupang tinutukoy ni Mateo ay may problemang legal. Isang bagay na tanging si Teresa lang ang nakakaalam. Sige, Mateo, aayusin ko. Sagot ni Teresa. Ang boses ay tila wala lang pakialam. Habang abala si Mateo sa pag-inom ng alak at pagtawag kay Clara, dahan-dahang binuksan ni Teresa ang laptop. Hindi niya inayos ang mga pagkakamali sa dokumento. Sa halip, siniguro niyang ang pangalan ni Mateo ang nakalagay sa bawat pahina ng legal responsibility. Sa batas, kung magkakaroon ng problema ang proyektong ito, ang laladaang siyang haharap sa kaso ng fraud at estafa. Habang nagtatrabaho siya, pumasok si Doña Elena sa kwarto. Hawak ang isang mamahaling bag na kinuha niya sa aparador ni Teresa. Ang bag na ito, ibibigay ko kay Clara.
Masyado itong maganda para sa'yo. Wika ng matanda na may halong pangungutya sa boses. Tumikil si Teresa sa pagtitipa. Tumiin siya sa bag at pagkatapos ay kay Doña Elena. Wala siyang naramdamang galit. Sa halip, naawa siya sa matanda. Ang bag na iyon ay peking binili lamang ni Mateo para sa kanya noon. Isang simbolikong regalo na nagpapakita kung gaano kababaw ang pagpapahalaga nito sa kanya. Kunin niyo po, Doña Elena. Bagay na bagay iyon sa kanya. Pareho naman kayong mahilig sa mga bagay na huwad, sagot ni Teresa. Namula ang mukha ni Doña Elena sa inis. Anong sinasabi mo? Wala po. Sinasabi ko lang na sayang ang ganda ng bag kung sa maling tao mapupunta. Mabilis na sagot ni Teresa at bumalik sa pag-aayos ng mga dokumento. Paglabas ng matanda, pumasok si Mateo sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pula na dahil sa alak. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang buhok nito ng medyo marahas. Pilit na ipinapaling ang mukha ng babae sa kanya. Ano pang nangyayari sa'yo, Teresa? Bakit parang iba ka na? Wala ka ng respeto sa amin? Tanong ni Mateo, ang hininga ay amoy alak. Tiningnan ni Teresa si Mateo sa mga mata. Walang kaba, walang takot. Ito ang lalaking minahal ko, naisip niya. Ngayon, isa na lang siyang anino ng taong akala ko ay kilala ko. Mateo, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto rin. Mahinahon niyang tugon. At sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo, may matitira pa sa aking respeto para sa inyo? Binitiwan ni Mateo ang kanyang buhok at itinulak siya ng bahagya sa kama. Magtanda ka. Huwag mong susubukan ang pasensya ko. Lumabas si Mateo at nadabog ang pinto. Naiwan si Teresa sa dilim. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Bukas, magsisimula na ang pagbagsak ng mga Aragon. Sa kanyang bulsa, hawak ni Teresa ang isang maliit na USB drive. Dito, nakatago ang lahat ng ebidensya ng kanilang korupsyon. Kinabukasan, ang loob ng boardroom ay puno ng tensyon. Ang mga investor, na karamihan ay matagal nang nakikipag-ugnayan sa pamilyang Valderrama, ay nakaupo ng seryoso. Si Mateo, na akala mo ay hari ng mundo, ay nakatayo sa harap. Ipinapakita ang mga dokumentong inasikaso ni Teresa. This real estate project will triple our assets. Puno ng pagmamalaking pahayag ni Mateo. My wife has done all the groundwork. Everything is in order. Nasa gilid lang si Teresa. Nakaupo ng tuwid, nakasuot ng simpleng blazer. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang iba ay naaawa, ang iba ay humahanga sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Hindi alam ng mga taong ito na ang bawat pahina ng dokumentong hawak ni Mateo ay isang ticking bomb. Mr. Aragon, wika na isa sa mga pangunahing investor, si Mr. Dizon, habang binubuklat ang mga dokumento. May napansin ako sa land title na ito. Ang property na ito ay may pending injunction order mula sa mga totoong may-ari. Bakit hindi ito nabanggit sa report? Biglang natahimik si Mateo. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting napalitan ng kaba. Injunction? Impossible. Checked it myself. Check it again, Mateo. Malamig na tugon ni Teresa mula sa kanyang kinauupuan. Kinuha ni Mr. Dizon ang kanyang tablet at ipinakita ang kopya ng court order na siyang mismong nagpapawalang bisa sa lahat ng operasyon sa lupang iyon. Ang bawat salita sa dokumento ay malinaw. Fraudulent acquisition. Mateo, anong ibig sabihin nito? Tanong ng isa pang investor. You told us that this was a clean deal. If this project goes under, our capital will be frozen for years. Teresa, anong ginawa mo? Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Tumingin siya sa mga investors.
pilit na nagpapaliwanag. It's a mistake. My assistant, no, my wife, must have falsified these documents. Tumayo si Teresa ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit punong-puno ng otoridad. Lumapit siya sa harap ng mesa at tumingin kay Mateo, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang biktima na handang maningil. Mateo, sa dokumentong yan, ang pirma ay sayo. Wika ni Teresa sa paraang malinaw at dinig ng lahat. Ikaw ang nag-utos sa pag-process. Ikaw ang nag-finalize. Kung may mali man sa dokumento, hindi ba dapat ikaw ang unang makaalam dahil ikaw ang CEO? You set me up. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot dahil ramdam na niya ang pagtingin ng mga investors na ngayon ay puno na ng pagdududa. No, Mateo. I just showed the truth, sagot ni Teresa. And the truth is, this deal is illegal. At dahil ikaw ang nakapirma, ikaw ang mananagot sa harap ng batas. Bumaling si Teresa sa mga investor. Mr. Dizon, I have the complete records of the actual property status here. I am willing to turn over all the evidence to protect the interests of our partners. Sa sandaling yon, bumagsak ang mundo ni Mateo. Ang mga security guard ay pumasok na sa loob ng gusali, hindi para magsilbi sa kanya, kundi para eskortehan siya palabas habi sa utos ng board of directors na nagpulong ng mabilis dahil sa iskandalo. Naiwan si Mateo sa gitna ng boardroom, nakayuko. Ang kanyang dangal ay unti-unting naglalaho. Tumingin siya kay Teresa. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi na ang Teresa na dati niyang kilala. Ang babaeng ito ay isang reyna na muling nabawi ang kanyang korona. Pag-uwi ni Mateo sa bahay, sinalubong siya ng matinding katahimikan. Hindi na ito ang mansyong puno ng marangyang pagdiriwang. Ngayon, ang bawat sulok ay tila humihinga ng pangamba. Hindi pa man nakakapasok ng maayos si Mateo, sinalubong na siya ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera. Ano ang ginawa mo, Mateo? Bakit may mga tao mula sa bangko na tumatawag sa akin? Bakit sinasabing frozen na ang lahat ng accounts natin? Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Mateo, na galing sa isang araw ng kahihiyan, ay hindi na nakapagpigil. Si Teresa! Siya ang may pakana ng lahat! Siya ang nag-set up sa akin. Sa sandaling yun, bumaba si Teresa mula sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martilyong tumatama sa sahig. Tahimik siya, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para maging tensyonado ang buong paligid. Teresa! Sigaw ni Doña Elena, akmang susugod sa kanya. Anong ginawa mo sa pamilya namin? Magnanakaw ka! Niloko mo kami! Tumigil si Teresa sa gitna ng sala. Tumingin siya sa biyenan ng may malamig na ngiti. Magnanakaw? Kayo ang nag-utos sa akin na ibigay ang lahat ng ari-arian ko, hindi ba? Kayo ang nagsabi na utang na loob ko ang matirang buhay sa mansyong ito. Sino ngayon ang tunay na magnanakaw? You ungrateful woman! Si Mateo ay sumugod at akmang sasampalin si Teresa. Ngunit mabilis na umiwas si Teresa at hinawakan ang kamay nito. Hindi na siya ang babaeng magpapasa ilalim. Huwag na huwag mo akong susubukang saktan ulit, Mateo. Dahil ang bawat galaw mo ngayon ay dokumentado. Ang bawat banta mo ay sapat na para ikulong ka. Naglabas si Teresa ng isang makapal na file. Ito ang mga resibo ng inyong mga ilegal na gawain. Doña Elena, hindi lang sa pera nagkamali ang pamilya nyo. May mga dokumento rito tungkol sa inyong tax evasion at mga transaksyong hindi dumaan sa audit ng kumpanya. Namutla si Doña Elena. Ang matandang dati ay napakataas ng tingin sa sarili ay parang unti-unting lumiliit. Hindi mo magagawa sa amin ito. We are the Aragons. The Aragons are nothing now, sagot ni Teresa.
Ang pangalang ito na pinagmamalaking nyo ay unti-unti nang nabubura dahil sa inyong sariling kasakiman. Maya-maya, may narinig silang mga kalabog sa labas ng pintuan. Hindi mga bisita, hindi mga kaibigan. Ang mga tauhan ng mga investor at ang mga opisyal ng gobyerno ay naroon na para kunin ang mga ari-ariang ginamit bilang collateral sa mga illegal na loan. Lahat ng gamit dito, kukunin na nila. Wika ni Teresa sa kanila. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ang mansyong ito ay pag-aari na ng mga tunay na kredito. Wala na kayong matitirahan. Teresa, please. Pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang boses ay naging paos. Ayusin natin ito. We can fix this. Tumalikod si Teresa. Hindi na niya kayang makita ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal. Ang paghihiganti niya ay hindi lang pagbawi ng pera. Ito ay pagbawi ng kanyang danggal. Hindi na natin kailangang ayusin, Mateo. Dahil sa tingin ko, tapos na tayo. Wika ni Teresa. At naglakad siya palabas ng pinto, iniwan ang mag-ina sa gitna ng kanilang gumuho na mundo. Ang hangin sa labas ng mansyon ay tila mas sariwa, mas malinis. Paglabas ni Teresa sa gate na dati niyang tinuturing na bilangguan, huminga siya ng malalim. Wala na ang mga mamahaling alahas na ipinilit ni Doña Elena na isuot niya. Wala na ang mga damit na hindi naman siya ang pumili. Ang suot niya ay simple, isang puting blusa at maong na nagpapaalala sa kanya ng dalagang Teresa bago pa siya makilala ni Mateo. Sumakay siya sa isang taxi na naghihintay sa tapat. Hindi siya lumingon. Hindi niya hinanap ang anino ng mansyong unti-unti nang pinapasok ng mga tagapagtupad ng batas. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa bahay na itinayo ko para sa sarili ko. Sagot ni Teresa, sabay ngiti ng bahagya. Habang bumabiyahe, binuksan niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula kay Attorney Santos. Teresa, lahat ng bank accounts ng mga Aragon ay frozen na. Wala silang matatakbuhan. Ngunit may isang detalye. Si Clara, iniwan na si Mateo nang malaman niyang wala na itong pera. Napaling na lang si Teresa. Clara, ang babaeng nakipag-agawan sa isang basong tubig sa gitna ng disyerto, hindi alam na ang tubig ay lason. Pagdating ni Teresa sa isang maliit ngunit maayos na apartment, sinalubong siya ni Aling Rosa, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay na matagal na niyang itinuturing na parang ina. Nandito ka na, hiha, yakap ni Aling Rosa. Akala ko hindi ka na makakaalis sa impyernong yon. Nakaalis na ako, Aling Rosa, at hindi na ako babalik, wika ni Teresa habang inilalapag ang kanyang gamit. Simula ngayon, ang bawat desisyon ay akin na. Wala nang magdidikta, wala nang magmamaliit. Habang naghahapunan sila, nakatanggap si Teresa ng isang hindi inaasahang tawag. Si Mateo. Hindi niya ito dapat sagutin, ngunit naisip din ito na ang huling pagkakataon upang tuluyang isara ang pinto. Teresa, please! Wala na kaming mapuntaan. Ang mga gamit namin sa labas na. Tulungan mo naman ako, kahit ito lang. Pagmamakaawa ni Mateo sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng desperasyon. Nawala ang yabang na dati ay ginagamit niya para apihin ang asawa. Mateo, wika ni Teresa. Ang boses ay kalmado. Walang bakas ng galit o pangungutya. Ang tulong ay para sa mga taong naghahanap ng pagbabago. Ngunit ikaw, hanggang ngayon, ang iniisip mo pa rin ay kung paano ka makakalusot. Hindi mo pa rin nakikita ang mali sa mga ginawa mo. I was a fool. I know that. Sigaw ni Mateo. Hindi ka fool, Mateo. Ikaw ay mapagmataas. At ang pagmamataas na yon ang nagdala sa'yo sa kinalalagyan mo ngayon. Sagot ni Teresa. Huwag mo na akong tatawagan. Ang bawat sentimo na kinuha nyo sa akin ay pambayad sa lahat ng sakit na idinulot nyo. Ituring mo itong utang na loob
na hindi kita idinerecho sa kulungan. Ibinaba ni Teresa ang tawag at pinatay ang teleponyo. Tinanggal niya ang SIM card at ibinaluktot ito hanggang sa mabali. Itinapon niya ito sa basurahan. Sa bintana, pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel, isang sinyales ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Nayon, isip niya, sisimulan ko ng mabuhay para sa sarili ko. Lumipas ang ilang buwan. Ang pangalang Teresa Valderrama ay dahan-dahang nagbabalik sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi nabilang ang sunod-sunurang asawa ni Mateo Aragon. Ngayon, siya ay kilala bilang ang misteryosong investor na bumubuhay sa mga naluluging kumpanya. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na nakaraan. Para sa kanila, siya ay isang matalinong babae na may matalas na pakiramdam sa merkado. Sa isang sikat na cafe sa Makati, nakaupo si Teresa habang sinusuri ang mga dokumento ng isang bagong proyektong pang-agrikultura. Hindi na siya nag-aabang ng tawag mula sa asawa. Hindi na rin siya nag-aabang ng utos mula sa biyenan. Ang tanging naghihintay sa kanya ay ang magandang kinabukasan na siya mismo ang humubog. Biglang pumasok sa cafe ang isang pamilyar na anino. Si Clara. Hindi na ito ang Clara na dati ay nakasuot ng mga branded na damit at lagi nakataas ang noo. Ngayon, ang kanyang mga damit ay halatang luma na at ang kanyang muka ay bakas ng pagod at kakulangan sa tulog. Nakita ni Clara si Teresa. Sa unang pagkakataon, ang babaeng dati ay walang pakialam sa sinuman ay tila nagdalawang isip kung lalapit o lalayo. Lumapit si Clara, dahan-dahan, parang natatakot. Teresa? Tumingin si Teresa sa kanya, walang emosyon. Clara, ano ang kailangan mo? Umupo si Clara sa harap ni Teresa nang hindi inaanyayahan. Alam ko na hindi mo ako gusto. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, si Mateo, he is looking for you everywhere. He is not doing well. He is sick, Teresa. Walang nag-aalaga sa kanya. Tumawa ng bahagya si Teresa, isang tawang walang bahid ng saya. At sa tingin mo, Clara, obligasyon ko pa ring alagaan ang lalaking sumira sa buhay ko? Bakit hindi ikaw? Hindi ba't ikaw ang pinili niya noon? Nanahimik si Clara. Yumuko siya. At sa sandaling yon, nakita ni Teresa ang bakas ng pagkasisi sa muka ng babae. Iniwan niya ako nang mawalan siya ng pera. He blamed me for everything. Lahat ng malupit na salita, lahat ng galit niya, sa akin niya ibinuhos. Clara, wika ni Teresa, sabay sarado ng folder na hawak niya. Ang bawat tao ay responsabale sa mga desisyong ginawa nila. Pinili mong pumasok sa isang relasyon na alam mong may asawa. Pinili mong maging bahagi ng paninira. Ngayon, huwag mo akong gawing tulay para sa iyong konsensya. Tumayo si Teresa at nag-iwan ng sapat na pera para sa order ni Clara. Huwag mo na akong hahanapin at huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni Mateo sa harap ko. Ang kabanatang yun ng buhay ko ay sarado na. At ang susi, itinapon ko na. Paglabas ni Teresa ng cafe, sinalubong siya ng hangin ng syudad. Ramdam niya ang gaan ng kanyang dibdib. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang may akda ng sarili niyang kwento. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang mensahe ang dumating sa kanyang phone mula sa kanyang property manager. Ma'am Teresa, yung mansyon ng mga Aragon, nabid na po ng bagong may-ari. Gusto niyo po bang malaman kung sino? Ngumiti si Teresa. Hindi na kailangan. Sagot niya sa sarili. Kahit sino ang bumili nun, wala na itong kinalaman sa akin. Ang buhay ay tuloy-tuloy. At sa bawat hakbang niya, alam niyang mas malapit na siya sa tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang hindi nakadepende sa kahit sinong lalaki o pamilyang mapang-abuso. Lumipas ang ilang linggo at ang buhay ni Teresa ay naging payapa. Ngunit tila hindi pa tapos ang tadhana sa pagsubok sa kanyang katatagan. Isang umaga,
Habang nasa loob siya ng opisina, pumasok ang kanyang sekretarya na may bakas ng pag-aalala sa mukha. "Ma'am, may naghihintay po sa labas. Sabi niya, kailangan niya kayong makausap. Mukhang hindi po siya maayos." Alam na ni Teresa kung sino ito. Hindi na kailangan pang magtanong. Lumabas siya at doon, sa waiting area, nakita niya si Mateo. Hindi na ito ang Mateo na dati ay suot ang pinakamahal na suit. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay hindi maayos, at ang kanyang mga mata ay malalim ang hukay. Ang lalaking dati ay kinatatakutan ng marami ay para na lang isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. "Teresa," tawag nito sa mahinang boses. Hinarap siya ni Teresa, nananatiling matatag ang kanyang tindig. "Bakit ka nandito, Mateo? Hindi ba't malinaw ang usapan natin?" "Nakasakit si Mama," wika ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Na-stroke siya matapos ilipat sa isang maliit na kwarto. Wala kaming pera pambayad sa ospital. Teresa, parang awa mo na. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Naramdaman ni Teresa ang isang mabilis na pitik sa kanyang puso. Ang galit na dati ay nag-aapoy ay tila naging abo na lamang. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking biktima rin ng sarili niyang mga maling desisyon. Ngunit hindi ito sapat para bumalik siya sa dati. "Mateo, ang pagkakasakit ni Doña Elena ay hindi ko kasalanan. Ang pagbagsak niyo ay bunga ng inyong sariling mga gawain," sagot ni Teresa. Ang boses ay seryoso, ngunit hindi mapang-api. "Hindi ako ang magliligtas sa inyo. Hindi na ako ang asawang handang magsakripisyo para sa pamilyang hindi naman ako itinuring na kapamilya. Teresa, please. Pagbabayaran ko lahat. Magtatrabaho ako para sa'yo. Kahit anong gawin mo, tatanggapin ko." Pagmamakaawa ni Mateo habang lumuluhod sa sahig. Ang mga empleyado sa opisina ay nagsimulang tumingin, nagtataka sa nakikita. Tumingin si Teresa sa paligid, pagkatapos ay kay Mateo. "Mateo, ang pagluhod mo ngayon ay hindi nagbubura sa mga luha ko noon. Ang pagsisisi mo ngayon ay hindi nagbabalik sa mga taon na ninakaw niyo sa akin," sabi ni Teresa. "Ang tanging maibibigay ko ay ang listahan ng mga charity hospitals na makakatulong sa inyo. Yan lang. Hindi na ako ang Teresa na nakilala mo." Iniabot ni Teresa ang isang card na may nakasulat na address ng isang pampublikong pasilidad. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. "Teresa, wag mo akong iwanan ng ganito," sigaw ni Mateo. Ngunit hindi lumingon si Teresa. Pagpasok niya sa kanyang opisina, sumandar siya sa pinto at huminga ng malalim. May kaunting pait sa kanyang dibdib, ngunit mas malaki ang pakiramdam ng paglaya. Hindi siya masamang tao dahil hindi niya tinulungan ang taong nanira sa kanya. Pinili lang niyang protektahan ang sarili niyang kapayapaan. Sa loob na kanyang isipan, alam niyang ito na ang huling pagtatagpo nila. Ang nakaraan ay hindi na anino na susunod sa kanya. Ito ay isa na lamang alaala na iniwan sa dilim. Ilang linggo matapos ang paghaharap sa opisina, nakatanggap si Teresa ng isang tawag mula sa isang ospital. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso, malamig at walang emosyon. Sinabi nito na si Doña Elena ay pumanaw na dahil sa komplikasyon ng kanyang karamdaman. Teresa stood by her office window, watching the busy streets of the city. The news did not bring her joy, nor did it bring deep sorrow. It brought a strange sense of closure. The woman who had made her life a living hell was now gone, leaving behind nothing but the echoes of her cruelty and the hollow remnants of her pride. Nagpasya si Teresa na dumalo sa burol, hindi para sa pamilya Aragon, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Nang dumating siya sa punerarya, napakaliit at napakatahimik ng lugar. Walang mamahaling bulaklak,
Walang mga bisitang nakasuot ng disenyador. Tanging ang ilang lumang kakilala na nag-aalangan pang lumapit. Si Mateo ay nakaupo sa isang sulok, nakayuko. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagod. Nang makita niya si Teresa, tila nabuhayan siya ng loob ng kaunti. Ngunit nang makita ang malamig na ekspresyon ng babae, agad siyang yumuko muli. Lumapit si Teresa sa kabaong. Doon, nakahiga si Doña Elena. Ang muka ay payapa na. Wala na ang talim ng dila at ang put sa mga mata. Patawad, bulong ni Teresa. Isang salita na para sa kanyang sarili. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayoko nang bitbitin ang galit na ito habang buhay. Pagkatapos, lumapit si Teresa kay Mateo. Walang kahit anong salita ang namagitan sa kanila. Inilagay ni Teresa ang isang sobre sa mesa sa harap ni Mateo. Ano ito? Tanong ni Mateo, ang boses ay paos. Iyan ang perang kailangan para sa serbisyo at libing ng iyong ina. Wika ni Teresa. Ito ang huling tulong na ibibigay ko sa pamilyang Aragon. Simula bukas, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang bawat utang ay bayad na. Ang bawat sakit ay kinalimutan ko na. Teresa, bakit? Dahil gusto ko nang maging malaya, Mateo. Sagot ni Teresa. At hindi ako magiging tunay na malaya kung patuloy akong titingin sa likod. Lumabas si Teresa ng punerarya. Sa paglabas niya, ang ulan ay unti-unting pumapatak. Hinuhugasan ang alikabok ng kanyang nakaraan. Pagdating niya sa sasakyan, binuksan niya ang radyo. Isang masayang musika ang tumugtog. Kabaligtaran ng bigat na dala ng araw na ito. Sa kanyang pagmaneho, alam ni Teresa na ang kabanatan ito ay tuluyan ng natapos. Ang lalaking minsan niyang sinamba ay isa na lamang estrangero at ang pamilyang dating niyang kinatakutan ay isa na lamang alaala. Ang hinaharap ay malawak, maliwanag at higit sa lahat pagmamay-ari na niya. Ilang buwan na ang lumipas. Ang pangalang Teresa Valderrama ay hindi na lamang isang alaala ng nakaraan. Ito ay muling naging simbolo ng tagumpay sa mundo ng negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang Teresa na nagtatago sa anino ng isang asawa. Siya na ang may-ari ng sarili niyang kapalaran. Sa isang malawak na opisina na may tanawin ng buong syudad, nakatayo si Teresa. Hawak ang isang baso ng mainit na kape. Ang bawat gusali sa ibaba ay tila mga piyesa ng isang larong noon ay kinatatakutan niya. Ngunit ngayon, siya na ang magpapatakbo. Ma'am, handa na po ang mga dokumento para sa pagbili ng kumpanya. Wika ng kanyang asistant. Salamat, sagot ni Teresa ng may ngiti. Hindi na niya kailangang maghiganti pa. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pamumuhay ng masaya at matagumpay. Habang sinusuri niya ang mga papel, napansin niya ang isang card sa ibabaw ng kanyang mesa. Isa itong imbitasyon sa isang charity gala para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Napamiti si Teresa. Ito ang kanyang layunin na yon. Ang gamitin ang kanyang yaman at impluwensya upang tulungan ang mga babaeng katulad niya noon. Ang mga babaeng akala nila ay wala ng pag-asa. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang tanong, nasaan na kaya si Mateo? Hindi niya alam at hindi na rin niya kailangang malaman. Ang huling balita niya ay nagtatrabaho ito sa isang malayang probinsya. Sinusubok ang mabuhay ng payak pagkatapos ng lahat ng kanyang pagkakamali. Ang pagbagsak na iyon ay hindi naging katapusan ni Mateo. Ito ang naging simula ng kanyang sariling pagbabago. Bagamat malayo na ito sa buhay ni Teresa. Ma'am, may bisita po kayo, sabi ng kanyang sekretarya. Sabi niya, isa raw siyang lumang kakilala. Pumasok ang isang lalaki. Siya ay si David, isang dating kasamahan ni Teresa sa kumpanya ng kanyang ama bago pa siya nagpakasal kay Mateo.
Si David ay matagal nang may lihim na paghanga sa kanya, ngunit nanatiling propesyonal sa lahat ng pagkakataon. Teresa, matagal na kitang gustong makausap. Wika ni David habang inilalapag ang isang palumpon ng bulaklak sa mesa. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil hinahangaan ko ang tibay ng loob mo. Ang babaeng nakita ko noon at ang babaeng nakikita ko ngayon ay parehong kahanga-hanga. Tumingin si Teresa sa bulaklak. Hindi ito katulad ng mga mamahaling rosas na ginagamit lang para sa pagpapanggap. Ito ay simple, totoo, at may respeto. Salamat, David, sagot ni Teresa. Mabuti ang pakiramdam na makita ang isang taong kilala ang tunay na ako. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Teresa na ang kanyang puso ay hindi na nakakadena. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya naghahanap ng kapalit sa sakit na idinulot ng nakaraan. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang posibilidad ng isang bagong simula. Isang simula na hindi nakatali sa utang na loob, kundi sa pagmamahal at paggalang sa sarili. Ang nakaraan ay tuluyan na niyang naiwan. Ang hinaharap ay naghihintay at handa na siyang harapin ito ng may ngiti. Ang buhay ni Teresa ay tila isang maayos na agos ng tubig. Ngunit hindi nawawala ang mga bato sa daan. Isang umaga, habang maghahanda siya para sa isang mahalagang pagpupulong, dumating ang isang balita na yumanig sa kanyang katahimikan. Ang kumpanyang pinapatakbo niya ngayon ay nakaranas ng isang malaking cyber attack. Ang lahat ng data ng kanyang mga kliyente ay na-leak at may humihingi ng malaking halaga kapalit ng katahimikan. Ma'am, kailangan nating magbayad. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng kumpanya. Ani ng kanyang IT head na puno ng kaba. Tiningnan ni Teresa ang screen. Ang ransom note ay hindi galing sa isang random na hacker. May pamilyar na estilo sa pagkakabuo ng mensahe. Isang paraan ng pagpapahayag na pamilyar sa kanya. Naalala niya ang mga transaksyong ginagawa ni Mateo noon gamit ang mga ghost accounts. Hindi siya nagpadala sa takot. Hindi ako susuko, isip niya. Hindi ako ang Teresa na madaling matatakot. Tinawag niya si David. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan na mandamay ng iba, kailangan niya ng kakampi. David, kailangan kong tulong mo. May nananakot sa kumpanya at alam kong may kinalaman ng mga taong mula sa nakaraan ko. Nagtagpo sila sa isang pribadong silid. Si David, na isang eksperto sa cybersecurity, ay nag-aral sa system. Teresa, hindi lang ito pera. Gusto nilang ilabas ang mga dokumentong magpapawalang bisa sa iyong ownership sa Valderrama Legacy. Sinusubukan nilang bawiin ang lahat ng hawak mo. Bayaan mo silang sumubok. Matapang na sagot ni Teresa. Gagamitin natin ang sarili nilang bitag laban sa kanila. Sa loob ng 2 araw, hindi natulog si Teresa. Nakipagtulungan siya kay David upang i-trace ang source ng pag-atake. At gaya ng inaasahan, ang landas ay patungo sa isang grupo ng mga dating kasabwat ni Mateo na hindi matanggap ang pagbagsak ng kanilang mga project. Sa gitna ng tensyon, mas nakilala ni Teresa ang pagkataon ni David. Hindi siya nang iwan, hindi siya nagtanong ng kapalit. Sa bawat kape na dinadala ni David, sa bawat oras na ginugugol nila sa harap ng computer, naramdaman ni Teresa na ang pagtitiwala ay isang bagay na maaari palang ibigay muli. Bakit ba ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Teresa sa kalagitnaan ng gabi. Tumingin si David sa kanya, ang mga mata ay puno ng katapatan. Dahil naniniwala ako sa iyo, Teresa. Higit pa sa negosyo, naniniwala ako sa babaeng bumangon mula sa abo. Karapat-dapat kang protektahan. Sa huli, nahuli nila ang mga hacker. Ang ebidensya ay hindi lamang sapat para ipahiya ang mga ito, kundi sapat para tuluyan silang makulong. Ang reputasyon ng kumpanya ni Teresa ay hindi lang nailigtas, lalo pa itong tumibay dahil sa kanyang katapangan.
Pagkatapos ng lahat, nakatayo silang dalawa sa terrace ng opisina. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Tapos ng panganib, wika ni David. "Salamat, David," sagot ni Teresa. "Akala ko mag-isa ko lang haharapin ang mundong ito." "Hindi ka na mag-iisa, Teresa," bulong ni David. Sa sandaling iyon, ang takot na dating bumabalot sa puso ni Teresa ay tuluyang naglaho. Natutunan niya ang tunay na lakas ay wala sa pagiging superwoman na kaya ang lahat, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magtiwala at tumanggap ng tulong mula sa mga taong tunay na nagmamahal. Hindi nagtagal, ang mga mastermind sa likod ng cyber attack ay naharap sa katarungan. Ang mga dokumentong nakuha ni Teresa at David ay sapat na para hindi lamang sila makulong, kundi para mabunyad din ang lahat ng iba pang iligal na transaksyon na ginawa ng mga taong ito sa nakaraan. Habang pinapanood ni Teresa sa balita ang pag-aresto sa mga taong sumubok na manira sa kanya, nakaramdam siya ng isang kakaibang katahimikan. Wala na ang galit. Wala na ang pagnanais na makaganti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hustisya, isang bagay na matagal niyang himiling at ngayon ay kusa ng dumating. Isang hapon, nakatanggap si Teresa ng isang sulat. Galing ito sa isang malayong probinsya. Hindi ito mula sa isang abogado o sa isang kumpanya. Mula ito kay Mateo. "Teresa, hindi ko alam kung mababasa mo ito. Pero gusto ko lang malaman mo na tanggap ko na ang lahat. Ang pagkakulong ng mga dati kong kasamahan ay nagpapakita sa akin na wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Humihingi ako ng tawad, hindi para patawarin mo ako, kundi para magaan ang loob ko. Nagsisimula na ako ng bagong buhay dito, payak na buhay. Salamat sa lahat ng naituro mo sa akin, lalo na ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili." Binasa ni Teresa ang liham ng ilang beses. Walang emosyon sa kanyang muha. Ngunit sa kanyang kalooban, isang malaking tinik ang natanggal. Ang paghingi ng tawad ni Mateo, kahit huli na, ay nagsilbing huling tuldok sa kabanata ng kanilang pagsasama. "Ano yan?" tanong ni David na biglang pumasok sa opisina. Iniabot ni Teresa ang liham. Pagkatapos basahin, tiningnan ni David si Teresa nang may pag-aalala. "Anong balak mo?" "Wala na," sagot ni Teresa. "Tapos na ito, David. Wala na akong dapat patunayan at wala na rin akong dapat balikan." Niyaya ni David si Teresa sa isang bakasyon, isang simpleng biyahe sa tabing dagat. Pagdating nila sa dalampasigan, ang tunog ng mga alon ay tila isang awit ng pagpapalaya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Teresa ang totoong paghinga. Hindi na siya nag-aalala sa susunod na mangyayari. Hindi na siya natatakot sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Habang naglalakad sila ni David sa buhanginan, hinawakan ni David ang kamay ni Teresa. Hindi marahas, hindi mapang-angkin. Ito ay isang hawak na puno ng paggalang at pangako ng suporta. "Teresa, sa nakaraang mga buwan, nakita ko ang isang babaeng matatag, matalino at higit sa lahat, mapagmahal. Hindi ko hinihiling na magmadali ka, pero gusto kong malaman mo na narito lang ako." Tumingin si Teresa sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Ang buhay ay hindi perpekto, naisip niya. Pero sa wakas, ito ay akin na. "Salamat, David. Salamat sa paghihintay," sagot ni Teresa. Ang bawat salita ay galing sa puso. Sa gitna ng payapang dagat, alam niyang hindi na niya kailangang maging Feng Huang na nagbabangon mula sa apoy. Siya na si Teresa, isang babaeng malaya, masaya, at handang mahalin muli ang sarili at ang buhay. Ang araw ng inaugurasyon ng Valderrama Foundation ay isang mahalagang yugto sa buhay ni Teresa. Hindi ito basta pagbubukas ng isang charity.
Ito ay pagtatayo ng isang sangtuwaryo para sa mga kababaihang nawalan ng tinig sa ilalim ng mapang-abusong relasyon. Sa harap ng mga mamamahayag, mga donor at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, nakatayo si Teresa, suot ang isang simpleng puting bestida na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Ang nakaraan ay hindi isang tanikala, panimula ni Teresa sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ay isang guro. Sa bawat hapdi na ating naranasan, doon natin natututunan kung gaano kalalim ang ating kakayahang magpatawad at kung gaano katibay ang ating pagkatao. Sa gilid ng entablado, nakatayo si David, nakangiti ng may paghanga. Hindi siya nakikipagkumpetensya sa ningning ni Teresa. Siya ay nandoon bilang sandigan, bilang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatali, kundi nagpapalaya. Matapos ang programa, nilapitan si Teresa ng isang matandang babae, isang dating empleyado ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakita. Teresa, ang iyong ama, sigurado akong ipinagmamalaki ka niya ngayon. Hindi ka lang naging matagumpay. Naging mabuti kang tao sa kabila ng lahat ng sakit. Napangiti si Teresa at ang mga luha ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Sa wakas, ang hiyas na pilit na niyurakan ng mga Aragon ay nagminingning ng mas maliwanag kaysa dati. Sa labas ng venue, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakita ni Teresa si Mateo, nakatayo sa malayo, nanonood sa inaugurasyon. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang puot. Sa isang distansya, tumanggo siya kay Teresa. Isang pagkilala sa kanyang tagumpay at isang tahimik na pagtanggap sa kanyang pagkakamali. Hindi lumapit si Mateo. Hindi rin lumapit si Teresa. Sapat na ang pagkilalang iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod si Mateo at naglakad palayo, tuluyan ng naglaho sa karamihan. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni David habang inaalalayan si Teresa sa paglalakad patungo sa sasakyan. Oo, David, handa na ako, sagot ni Teresa. Umuwi tayo sa buhay na atin talaga. Habang bumabiyahe sila pauwi, tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na gumagabay sa kanya. Walang takot, walang alinlangan. Ang bawat pangarap na dati ay winasak na nakaraan ay muling nabuo, mas matatag at mas maganda. Sa kanyang puso, alam ni Teresa ang katotohanan. Siya ay hindi lamang isang biktima na nakatakas. Siya ay isang babaeng nagwagi, hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil sa pagpili niyang manatiling mabuti sa gitna ng mundong malupit. Ang gabi ay payapa, ang bukas ay nangangako, at si Teresa Valderrama ay handa ng mamuhay ng malaya. Lumipas ang 5 taon. Ang mansyong dating kinatatakutan ni Teresa ay isa na lamang alaala. Isang lumang gusali na ngayon ay nagsisilbi ng tahanan para sa mga batang nangangailangan. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Valderrama Foundation, ang lugar na dati ay pugad ng kasakiman ay naging bukal ng pag-asa. Isang maaliwalas na hapon, nakaupo si Teresa sa beranda ng kanyang sariling tahanan. Isang payak, ngunit magandang bahay sa tabing dagat. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mga mamahaling alahas na nagtatago ng kanyang lungkot. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay malayang humahampas sa hangin ng dagat. Sa kanyang tabi, naroon si David, hawak ang kamay ng isang batang babae na kanilang inampon. Ang bata ay tumatawa, naglalaro sa buhanginan, ang boses ay musika sa kanilang mga tainga. Teresa, tapos na ang lahat, wika ni David habang tinitingnan ang asawa. Hindi mo na kailangang tumingin sa likod. Tumango si Teresa. Alam ko, David, at masaya ako.
Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, naging pundasyon ng aking kapayapaan.